Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng JMA News tungkol sa pagkakataon na paminsan-minsan lang magalit ang Pangulo. Sa matatandaan ko lang, 2 beses ko lang malala na nagalit siya. Kaya lang yung galit niya parang hindi nagagalit. Hindi katulad sa ating tatay, di kong paggalit, mumurahin kanya talaga eh. Bakit siya nagalit? JMA News. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. was dismayed and angry over the alleged, hindi na alleged ito oy, kitang-kita sa video, alleged disrespectful response of an employee of the Migrant Workers Office in Bahrain to overseas Filipino workers amid the tension in the Middle East. So, nagkakagulo o there's misunderstanding. Ito naman kasing secretary ng migrant workers, inamin naman niya nagkamali siya. Nag-announce pa naman siya na $200 ang ibibigay sa mga affected workers sa OFWs. Di, maraming pumila. Malaki na yan $200. That's 10,000. Mahigit, di ba? Pumila. Yun pala, kulang na pundo o walang pundo, yun po ang dahilan. Kung bakit medyo nagtaray yung isang empleyado sa dahil daming nakapili. Kukuha ng $200. Yung pala, ang kaya nilang ibigay is only 20 Bahrain dollars. That's equivalent lang yun ng 3,000 pesos. Kaya nagkakabuhol-buhol itong gobyerno na ito. Like leader, like follower. Kasi ang Pangulo natin, kung ano-anong inuuna, nagbiyahe pa sa United Nations na laking gastos. Kaya ito, mga tauhan nila sa baba, nagkakaganyan sila. So, walang $200, nagkamali. I don't know kung ano yung $200 na yun. Kamali namin niyang kamali niya. Tapos naubusan na siguro ng pundo. Yun na. Dismayado rin ang ating mga kababayan. Mabuti na lang, in fairness alam ko, maraming mga DDS kasama ko naggalit kay Senator Rapi Tulfo. But this time, pasalamatan natin siya kay merong Rapi Tulfo na umaaksyon kaagad. Kasi magaling din. Ipinost niya sa kanyang Facebook page, Rapi Tulfo in action. Nako, mas maraming dadami na naman ang views niya doon. Bahala nang magka-views siya, basta natulungan niya. Kasi sabi ng masungit niya empleyado, sige na, magsumbong kayo ng magsumbong. Nandyan, Rapi Tulfo in action. Di nagsumbong, pinadala pa ang video. Kaya itong age na ito ngayon, social media, hindi ka talaga makakaiwas. Kayong mga fuera de los buenos, alam ko, marami ring mga mababait na government employees. Huwag naman nating i-generalize. Siguro na-stress na lang yung empleyado na yun. Ako naintindihan ko. Sa dami ng So, ni-recall. Ano ngayon? Hanggang galit na lang ba? Wala, ang unang beses na ko na sinabing nagalit ang I'm angry. Sabi niya, nung nag-inspect siya sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan, I'm angry. Sabi niya, kailan hindi mo naman makita yung mukha niya. Kasi kung ako, pag galit ako, makikita sa facial expression ko, nanlilisik ang aking mata. Si Tatay Digong, pag galit talagang nanginginig, gumaganon siya talaga with emotion. Ang presidente natin doon sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan, I'm angry, I'm dismayed. Ano ba ito? Napakahina talaga yung personality niya. Hindi ka matatakot sa kanya eh. Kailangan yung leader ka, meron kayong gulpi di gulat din. Napag-aralan ko ito, tinyente pa ko. Meron kaming battalion commander, Colonel Aurelio. May mission kami sa Davao Province dahil napakalakas ang NPA doon. Tutulungan namin yung batalyon na nandun dahil palaging natatalo ng mga NPA. Sabi ng aming battalion commander, gusto ko 2 personality nyo pag nandun na kayo. Isang bida, isang kontrabida. Kung kinakailangan maging Gabi Concepcion kayo,
be a Gabby Concepcion. Anong ibig sabihin? May panty ni idol, mabait, nilalapitan. Yan ang ibig sabihin, bida, Gabby Concepcion. Kung kinakailangan maging Max Alvarado kayo, do it! Ibig sabihin, laban kung, ayun. Kasi sundalo kami, warrior eh. Oh. So, dapat ang leader, ganon. Depende sa sitwasyon. Kasi kung hindi ka kakatakutan, wala. Kaya itong nangyari sa gobyerno natin, sa sobrang bait kuno ng Pangulo, sa napaka-weak na leadership niya. Kaya, yan na lang. Kung ano-anong nangyayari sa palibot niya, hindi niya nakikita. Oh. Ni-recall, after recall, wala lang. Pahupaon ang, maghupa muna ang galit, mamaya, wala na naman. Paano ngayon? Marami na akong napanood na vlogs ng mga OFWs. Sabi ko, bakit ang susungit ang mga naka-assign sa mga embassy, sa mga consulate? Ganun sila eh. But in fairness, hindi naman. Noong 2024, namasyal kami sa Canada. Kaya may kailangan akong asikasuhin sa consulate sa Vancouver. Marespeto naman ang mga nandun. Depende siguro sa, wag nating i-generalize. I still believe, maraming mga empleyado natin, national government offices na matitino. Kailang nakahaluan lang sila ng mga buluyogon, kagaya nitong masungit na taga DMW.